Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tutok naman tayo dito sa katatapos lang na day 2 ng ongoing St. Louis Rapid and Blitz at mga laro ni Wesley So ang ating pag-aaralan, mga mamaw ang nakalaban niya, no? Bukod dito kay Gregory Oparin, nakalaban din niya ang leading na si Fabiano Caruana at ang kondisyon na matindi ang momentum na si Levon Aronian. Yan po, no? 3 games ang i-analyze natin tapos update ko po kayo sa standing after day 2 ng malakasang Rapid and Blitz na to. At bago po yan, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon sa Internet Chess Club. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita ng Knight Check. F3 sacrifice. Check. At bitin yung Tori doon. Ayan. Kasi po, kung po ng pangka-capture, check lang din and then makukuha din yung Tori. Kaya queen na lang ang pinang-capture dito pero wins na rin po for black. 16 years old pa lang po si Anand pala dyan nung nagawa ni Anand yan. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video hatid sa atin ng Internet Chess Club. So it's white to play mga kamatyas. Ano kaya ang winning move na gagawin dito ng white? Ayan, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po sa palagi ang pagsuporta. Lalo na dito sa bagong Internet Chess Club na kapartner po natin mga kamatyas. Okay, download na po kayo. Alright, first game na pag-aaralan natin ay Wesley So versus Oparin. Ang ginawa nag-E4, C5 si Oparin, Knight F3, E6. Ayan, Bishop E2, grabe. Pambihirski ito. Bishop E2, hindi masyadong ginagawa yan. Ang madalas nating nakikita, yung dumediretso po ng proper open Sicilian, o kaya C3. Ayan, pero itong Bishop E2, kakaiba diskarte ni Wesley. Nag-Knight C6, nag-castling, at nag-Knight F6, tineret ang pawn, and nag-Knight C3, develop lang and support sa E4, at nag-D6 lang. Ayan, kumbaga parang develop lang, typical naman po yung ganyang pawn structure sa Sicilian, at inaabangan talaga ang puti na bumukas ng D4. Ginawa na nga ni Wesley. Capture, and nag-Bishop E7, Bishop E3. Kung tawagin po ito ay Scheveningen variation. Nag-castling at nag-F4. Ayan. Naalala ko dito ang mahusay dito, si Michael Adams. Sino po nakakakilala sa inyo kay Michael Adams? Ayan, taga-England yon. Kapag nag-handle ng ganitong pawn structure sa Sicilian, kahit sila Kasparov nung araw, Kramnik, hirap na hirap kay Adams. Nag-A6, ayan, parang Sicilian Najdorf na rin dahil may A6 to control the B5 at nag-King H1. Ayun, prophylactic move lang para in the future na magkaroon man ng exchange or atakihan ay makaiwas na po sa diagonal attack tempo. Kaya yan po ay nag-King H1. Bukod sa planong, yung pawn G4. So kapag yung king nakailag na G4, G5, parang keres attack, madali na pong makagawa ng atake sa king side. So maraming laman yung king H1. At nag-queen C7, queen E1, ayan. Yung queen E1 po ay nililipat yan sa G3 para later on may mga F5, then bishop H6 kung makakaganon. So nagbabadya yan ng atake sa king side. Kinapture na ang knight, bishop takes D4 at nag-B5. Ayun, para naman i-develop ang light square bishop at dito nag-A3 para ma-stop muna yung panggulo na B4 at nag-bishop B7, may atake sa E4 at dito nag-queen to G3. Ayan, dito hindi pwedeng gumalaw ang knight na yan para hangarin na kuhanin ng pawn dahil mabubuksan ng diagonal kakombinasyon ng queen, mamamatchas ang black king. So hindi pwedeng galawin ng knight. Nag-rook AD8 and nag-bishop D3. Ayan, talagang kasado na mga kamatyas. Kumbaga nakakasa na talaga, no? O parang bibitaw na lang ng E5 mamaya. At nag-rook D7 samantalang si Oparin parang cool, relax lang, waiting lang. So rook D7 para bigyan naman ng way kung saan ipopwesto ang tore. Sa C5 ba? Sa D8? Nag-rook AE1 habang kinukumpleto naman ni Wesley ang pagka-Voltes 5 ng kaniyang mga pyesa. At nag-queen to D8. Yun pala ang purpose ng rook D7 ni Oparin. Queen D8. Okay. Ano plano? Magdi-D5 ba? O mag-E5? Nag-queen H3. Ayan na. Ito na po yung mga salbahisking plano. Kasi mag-E5 na, imagine niyo, mabubuksan yung diagonal, nandyan ang queen, delikading yan mga kamatyas. Kaya dito ang ginawa
ayun, nag-react si Oparin na pressure talaga sa paparating na pa G6 para lang takpan ang nakakatakot na diagonal papunta sa H7. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Ang gusto ng computer dito ay H5 na kung saan yung tira na yan ay nakakatakot talaga. Masagwa. Kasi parang kinumit mo yung king side eh. Tapos pangalawa, bishop A8 lang, waiting lang. Aba, talagang mabigat pala talaga ang sitwasyon na ng black dito. O balik tayo mga kamatsas, ano, napa G6 pero bookline pa rin yung G6 ha. Linyado pa rin, binasag ng F5. Okay, bookline pa rin po yan, wala pang hiwaga dito, wala pang parang sariling diskarte ni Wesley. Ayan, E5, okay, inatake ang bishop, umatras at nag-bishop to C6. Okay, para gaganon ba A5, B4 mamaya? Nag-bishop H6, sinundot, rook E8 ilag, and nag-queen F3. At yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Pero itong queen F3 ay bad move according to Stockfish 17 mga kamatsas. Oh, dapat daw yung ano gusto dito. Ang old line kasi yung F takes eh. Pero yan ba gusto ng computer? Aba, A4. Ito pala ang gusto ng computer. B3. O pero meron din sa kanyang line na Queen F3. Pero bakit kaya binad mo ba niya eh? Nasa linya naman niya yung Queen F3. Kumbaga gusto niya yung tira ni Wesley eh. Kung tutuusin eh. Novelty, no? O, balik tayo mga kamatsas. Nag-rook B7. Ayun, nasobrahan na po ng abang-abang. Kung sa bagay, itong rook B7 para makapag A5, B4. Ang plano po dito ni Oparin ay maka-counter siya sa queen side. Makagulo siya, makagawa siya ng mga gulo-gulo hanggat maaari. Kasi kung mag-A5 dito, ang alalahanin ni Oparin, ikakapturin lang yung pawn sa B5. Parang malilibrihan lang ng isang pawn. Kaya sinuporta niya muna. Pero kung computer po ang masusunod ay rook C7 ang gustong gawin, king H8, at knight H5. Yan po ang notable moves na gusto ng computer. O balik tayo sa rook B7, A5, B4 na. No? Babasag na sa queen side. Nag-G4. Ayun, pamitpit. Pamitpit, mag-G5. Pag naalis yung knight, may capture doon and then diretso atake sa F7. Naku, malakas yung G4 ni Wesley pero ayaw ng computer. Knight D5 ang gustong ipatira, Bishop G5 at Rook E3. Yan po ang tatlong tira na gusto ng computer. Pero nag-G4 si Wesley. Kung sa akin lang po, nalalakasan ako sa G4 kasi ito na talaga yung paparating G5 na. Very annoying. At nag-king H8. Ayun. Agad-agad namang umilag si Oparin at para hindi tamaan, especially yung F7. May tagus kasing atake doon. At nag-queen H3. Ayun. Nagpunta ang king dyan. Tinapatan naman ng queen. Pero another questionable move. Ayan. Dapat daw ang tira ay knight D5 pa rin. Rook E2 or H3. Yan ang gusto ng computer. Pero balik tayo sa queen H3. Nag-knight G8. Okay. Gusto nang tagpasin yan. And syempre, kailangan pong iiwas. Hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang mga kamatsas. At nag-bishop G5. Okay, exchange. Nag-queen F3. Naku po, ang daming bad moves dito ni Wesley kung tutuusin. Ano, kanina pa. Queen F3. Pero ang gusto ng computer, B3, knight A2, rook E2, and bishop E2. Grabe ang mga tira, no? Parang ang hirap magawa yon. Balik tayo sa queen F3, bumalik ulit, kinapture-capture na, and then nag-queen H4. Bakit kaya pumasok dyan si Oparin? Na tipong parang wala namang katulong. Pumasok. Yan, kaya naging questionable. Ang gusto ng computer po, simply to close the position, mag-G5 na para isarado na. Ayun. At queen G5, yan po ang mga tira. F6, okay. Para mabigyan ng access yung yung control ng torre sa 7th rank. Pero nag queen H4, queen G2, ayun ang plano ni Wesley. Lalagyan niya ng torre para mapaalis niya. Queen G5, rook F3, knight H6. Ayun po mga kamatsas, at dito ay talagang kitang-kitang blunderations ang ginawa dito ni Oparin. Ano kaya ang perfect move dito? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito perfect move.
H4. Ayan, congrats sa mga nakakita. Sacrifice, atake na kagad sa Reyna para makatempo. Yun nga lang po, hindi yan ang ginawa ni Wesley. Ang ginawa ni Wesley, nag-rook G3 siya. Dinipensahan niya lang yung pawn sa G4 na yun ang layon or layunin, purpose ng knight kung bakit nilagay doon para atakihin din yung pawn G4. Dinipensahan lang ng simple. Pero eto na pala ang tira, H4 na pala. Bakit? Halimbawa kung mag-queen takes G4, mag-rook G3. O kasi kung kakapturein naman yung pawn again, may rook H3, obligadong aalis na ang Reyna, wala nang sapat na aatrasan para maminti na ang pagkakadepensa sa knight. Wala na eh. Walang depensa eh. Gaganon na lang, di kain na rin yun. Ayun. So mawa one piece down dito, maliwanag ang black mga kamatsas. Ngayon, kung ito naman ang kakapturein, yung H4 naman, mag-rook H3 lang. Ayun. Okay. At kapag nag-queen G5, ito yung medyo parang mahirap maunawa. Kasi parang wala ka ng kasunod na atake. Yun pala, may queen H2. Wow. Knight X G4, rook H7, check ganoon. Check, check. Naku, mamamatsyas ang black. Mamamatsyas. Okay. Pero tingnan na natin. Pag nag-Knight X G4, rook H7, ganon. And then, rook H8, king G7, queen H7. Kala ko mag-F6, may capture nga lang pala. So, luluwa yan dyan. And knight D5 check. Pag kinapture, and then F takes G6. Pagka gumanon, rook F7. Talagang kailangan pa yung knight D5. Parang, okay, mamamatsyas kasi pag kinapture, king D8, imagine niyo po may rook E8 matchas, no? Kapag ka umilag naman yung king, may rook takes E8, dito naman mahuhulog sa pagkamatchas. Ayun. Wala na rin pala talaga. Sukul na, huling-huli na. So idea ng knight D5 para mahiwala yung bishop sa pagkakadepensa sa tore. So may kinalaman pala talaga. Yung knight D5 check muna. Okay. Ayan, may matchas So, balik po tayo para makontento lang tayo. Wait lang po, hindi pa tayo tapos. Capture, ganon, queen H2. Yun. Atake yun. So, kapag naman halimbawa, pag nag-king G7, may F6 check, kitang-kita eh. Kapag nag-knight G8 bumalik naman, rook H7, diretso matchas naman. Okay, maliwanag na po mga kamatchas para maliwanag nating makita. Pero ang ginawa ni Wesley kasi nag-rook G3, F6, capture, and knight E2, king G7, knight G1. Grabe, ito na po yung paparating. Very dangerous for black. At nag-knight F7, knight F3, queen H6. Another blunderacious move by Grigory Oparin. At dito mga kamatsyas, sige po, paki-guess ang panghatol talaga na malakas na tira against blunderacious na yan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat ulit mga kamatsyas. G5, nakita na ni Wesley ang napakalakas na tira. At dito po ay hindi naman na flag down si Oparin, meaning nag-resign. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, may rook H3, kulong na kulong ang queen, walang pupuntahan. Walang pupuntahan. Even knight X G5, takes rook H3, kulong matchas ang queen sa gilid. At kung after G5, halimbawa iiwas lang, ilagay na natin sa H8 para kahit papaano medyo malayo-layo, ha-capture naman dyan. Fatal na talaga. Obligado, lalayo yung king, and then rook takes G6. Talagang totally deads dito ang black. Congratulations kay Wesley sa kanyang first game. At ito na, palakas na ng palakas ito. Fabiano Caruana ang second game natin. Third game ay kay Levon Aronian. White naman dito si Wesley, nag-E4, nag-C5 si Fabi, knight F3. Ganun na naman, nauuso yung ganitong Sicilian, Pero this time, hindi na nag-bishop E2 si Wesley, diniretso na niya yung D4. Takes, knight C6, knight C3, knight F6, develop, knight B5. Pagka ganito po ay approaching Sveshnikov Sicilian ang kauuwian. Pero dito, nag-bishop C5 si Fabi. Dito po kasi ang natural na linya yung nagdi-D6 para hindi makalundag yung knight. Tapos susundan ng bishop, aatakihin, ipapakomit talaga yung black ng E5 and then bishop G5. Na dun pa rin mauuwi sa tinatawag na Sicilian Sveshnikov. Ayan, very popular Sicilian theory. Pero dito, bishop C5 ang ginawa ni Fabi. Pinalundag ng knight doon, king E7 and then bishop F4.
Okay, so kung mag-e5 by knight f5 check naman, e5, aba, ginanon pa rin talaga. Knight f5 checking f8 and bishop to g5. Okay, at nag-d6 na para magkaroon na ng access dyan yung light square bishop. Nag-bishop c4 lang. Relax lang, kumbaga relax lang. Okay, pressure lang doon. And ready to castling na si Wesley. Nag-bishop e6, sinalubong ang bishop. Atras lang. And nag-h6. Okay, neutralize. Kinapture na ni Wesley. Capture. And nag-castling. Ayan, kung dito po, parang tipong mawa 1 pawn daw ng puti, no? Pero yung lakas naman po ng diagonal and then yung d5 square ng white ay talagang napakalakas. Kaya medyo, yan, pero tinuluyan pa rin eh. Ayun. Gumanon, queen g6, kinapture na, and then nag c3 para kontrolado naman yung d4 square. So dito po, kung magbibilangan tayo ng pawns, lamang ng isang pawn dito ang black. Pero tingnan nyo naman, yung king ng black ay medyo alanganin, hindi nakapag-castling. Samantalang nakapag-castling ang puti. So may mga factors din po na dapat isaalang-alang kapag nagbibigay tayo ng isang pawn, nag-sacrifice tayo ng isang pawn, dapat meron tayong sapat na kapalit na magko-compensate, no? Compensation ang tawag doon. Nag-knight e7 dito, ayun. Teka muna mga kamatyas. Knight e7 ang novelty. Ang old line ay g5 na nasa libro pa, nagawa pa. Etong knight e7, wala na po sa aklat. Kaya iyan ang novelty ni Fabi. Nag-king h1 lang. Okay, para mag-f4 na. Yan ang nakikita kong malakas dyan. Rook b8, queen d2, and capture na g6 para naman mag-artificial castling position na yung king. So pupunta yan dyan, parang nakapag-castling na rin. So no worries naman sa f7, andyan ang queen. Okay? Ayan. At nag-rook a, e1, king g7, nag-f4 na. Ayan, bumira na ng pambasag sa gitna. Kinapture ni Fabi, talagang in-expect niya talaga mag-queen to queen. Capture, threat yung pawn, kinontrol muna yung e-file, umilag. So battery para makuha yung f5, rook e5, tapos kinapture, capture, exchange, f6, and nag-g3. Yun nga lang po dito mga kamatyas, kitang-kita po na kahit na kung sa bagay, wala na palang lamang na pawn si Fabi, no? Opposite colored bishop. So it's a matter of endgame technique na lang to mga kamatyas. Pero ito ay masasabing equal pa rin. Yun, nag-bishop c4 para walang rook e2. Nag-rook e5, ayun. Kumbaga dito, wala. Opposite colored bishop talaga eh. Ayan. Tira ko na lang po ng mabilis mga kamatyas para makita nyo po, nagtabla. So not bad kay Wesley dahil alam natin si Fabi talagang mamaw rin talaga yan. Walang patawad yan sa mga nagkakamali sa kanya. Kaya nanalo si Wesley, tabla dito, very good. Ang ganda pa rin ng standing ni Wesley. At dito po mga kamatyas, next natin si Levon Aronian na. Yung malakas na player na matindi ang momentum ngayon na Super GM. Maraming China-champion. Yan, pag-aralan natin. Black naman si Wesley dito, tinirahan ni Aronian ng e4, e5, knight f3, knight c6, at nag-scotch game opening. Kinapture, capture, knight f6. Kumapture muna sa c6. Ayan, napansin ko sa update ng Scotch Theory, no? Maraming mga Super GMs kinakapture muna. Usually kasi po yan, knight c3. Eh. Pero para capturing yan, ito kasi ang plano. Talaga? Usually, bishop d3 yan. Kakaiba plano ni Aronian, D5, ito, normal naman yan. Siyempre, control the center. And kinapture, capture, bishop b5 check. Bishop d7 harang, capture, capture. So, malinis, bookline na bookline. Bishop e7, and then nag-b3 para ifa-fiangketo ni Levon yung kanyang bishop. Nag-castling, bishop b2, nag-a5. Ayan, isang idea po yan para makapag-ilang o makapang-ilang sa queenside pawn structure. Mag-a4 yan, kaya kailangan barhan yan para hindi na makapanggulo sa queenside. Rook e8, so ready, no? Para magkabukasan man. Nandiyan na yung queen, nag-queen f3. Okay, so nagkita na ang mga tore. Ang next niyan ay ilalagay na yung mga tore sa tamang pwestuhan at nag-knight to g4. Ano plano ng knight g4? At yan po ang lumalabas na novelty of this game. Dahil ang nakarecord pa, ang dami May c6, may rook a6, may queen g4, queen to queen, may c5. Ngayon pa lang naganap ang knight g4 idea na lumabas ang novelty na yan sa kamay ni Wesley mga kamatyas. At nag-rook a d1, ayan, para pag inalis yung knight, may target ang puti sa d5, bishop d6, ayun, kumounter,
G3, obligadong takpan ang diagonal kasi po kung mag-H3, magda-knight H2 pa rin yan, double pa. So talagang useless ang H3 at force ang G3 para takpan ang diagonal. Nag-C6 naman para depensahan yung pawn and nag-C4. Ayan, pinipilit naman dito ni Levon na yung solid center pawn na yan ay mapalambot sa pamamagitan ng break din ng kapwa pawn. At nag-bishop E5. Ayun, tinapatan na po ng exchange ng dark square. Umayaw muna. Bishop D4, pressure sa F2 at kumapture na nga, capture. Nag-Queen F4, tiniret muna. And Bishop E5, Queen F3 at dito po mga kamatsas nagpabalik-balik. Threefold repetition, automatically tabla mga kamatsas. At dahil po dyan, eto ngayon ang kanilang standing after day 3. Nangunguna si Fabiano Caruana dahil dito po pag nanalo 2 points, draw 1 point. So sino ba yung mga tinalo ni Fabiano Caruana? Tabla yung isa niya. Dalawang panalo, Shankland and Levon Aronian. Tinalo pala niya si Levon Aronian. Ayun, at si Levon Aronian tied kay Wesley. So kay Wesley po napakaganda pa ng standing niya so far sa after day 2. At abangan natin yung day 3. Ayan, yung may nakikita po kayong blue na naka-block dyan kasi tinatakpan ko yung score eh. Pag nag-a-analyze tayo, makikita kasi wala nang bearing pag nakita na kagad eh. Kumbaga maraming nauumay kaya hindi ko pa natanggal. So sana po hindi nyo na maano yan, mapansin. Ayan. Salamat po mga kamatya sa inyong palagi ang pagsuporta at sana po ay tutok kayo dito. Abang tayo sa day 3. Ang live po kasi nito madaling araw mga kamatyas kaya hindi ko kaya kasi araw-araw din pong pagod. Bukod po sa paggawa natin ng mga videos ay may pinagkakaabalahan din po na unti-unting inaayos ngayon. Kaya abangan nyo po mga kamatyas at malalaman nyo rin yan. Kaya hindi ko kayang mag-live, pagod talaga ako. Pero ganun pa man, naniniwala po ako na palagi kayo nakasuporta mga kamatyas. Okay, at marami pa po tayong plano sa Philippine chess community, lalo na ang kamatyas with the help of our sponsor, National Master David Almirol Jr., ay ipapahatid po namin sa chess community ang aming paggawa, pagtulong para makapag-produce pa tayo ng maraming malalakas na players. Okay, at intay lang po kayo sa update ng day 3 mamaya and then mamaya ko na rin po i-upload yung last round ng kamatyas. Yung katatapos lang po, no, pili po kayo ng best game doon sa 3 games na i-analyze natin. So yan po yung abangan nyo mamaya. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa ating mga susunod pang chess updates.